So ito mga sanggay, magkomento po tayo sa sinabi ng isa sa mga dating opisyal ni Bongbong Marcos na itong si Duterte daw ay sinasakal ng Malacanang. Hello, magandang oras po sa lahat. Sa lahat na narito, nanonood ngayon, magandang umaga, magandang tanghali, saan ka mang lupalop ng ating mundo, mabuhay ka, kaibigan. So, ito, magkomento lamang po tayo dahil nga po itong dating opisyal ni Bongbong Marcos, no, naglabas po ng isang statement. So, ito, pahayag ni dating presidente tungkol daw po sa Mindanao Independence. Maaari lang daw na ito ay dala ng bugso ng damdamin. Yun po ay ayon kay Professor Clarita at dating NSA. Okay? Isa po ito sa mga dating opisyal ni BBM. Panoorin po natin mga sangkay. Actually, nung pang-mayor siya, nakita na niya kung paano siya nasasakal ng national government sa Malacanang. Nung mayor pa raw siya, nakita na, ang tinutukoy niya dito si PRRD. Okay, si Tatay Digong, si Duterte. Nung mayor pa raw siya, nakikita na po niya, nararamdaman na ni Duterte na sinasakal po siya ng Malacanang. Hindi ko alam kung paano nasabi ito ni Professor Clarita Carlos. So, dugtong mo yun, if you will notice, nag-campaign siya for federalism. Hindi na bago para kay dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Okay, wait lang. Bago tayo magpatuloy, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yung mga nanonood po dito sa YouTube, no, makikita nyo po yung subscribe button sa iba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo po kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit, no, sa mga nanonood sa Facebook. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Okay? Ito ay halimbawa lamang. Ito makikita nyo picture. Sample lamang po yan mga sangkay. So makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas sa video na to dito sa Facebook. Kung nanonood kayo sa Facebook. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos may malalabas po dyan. Ayan po, may lalabas na show more. Pindutin nyo po yung show more or yung plus. Pagkatapos dyan, i-click nyo po yung notification bell. Ayan po katabi ng subscribe. Tapos pindutin nyo rin po yung all. Okay? Ganun lamang po kadali. Okay, balik na po tayo. Okay, ito. Mga sangkay, tuloy natin ang ating balitaktakan tungkol po dito kay Professor Clarita Carlos. session. Patunay umano rito ang pagsusulong nito ng federalismo sa panahon ng kanyang termino. Ito na nga ang naguguluhan ako, mga sangkay. Sobrang naguguluhan talaga ako. Kasi before, speaking of federalism, okay? Kasi sabi po ni dating NSA na si Carlos, na si Clarita Carlos, patunay lamang po itong sinasabi or idea ni former President Duterte na Mindanao Independence na isinusulong po niya ang federalism before. So ito na nga yung tanong ko kasi nalilito po ako eh. Actually, litong-lito po ako mga sangkay kasi noon gusto ni Duterte ng charter change. Gusto niya na amyendahan ng ating konstitusyon dahil paulit-ulit niya po sinasabi mga sangkay na may problema nga raw po sa ating konstitusyon at dapat na po itong ayusin. Ngayon, mga sangkay, yung statement niya nakaraan sa isang rally doon sa Davao, sinabi po niya na ano ang problema daw ninyo sa ating konstitusyon? Tinutukoy niya po dito yung mga congressman. Bakit nyo gustong palitan? O bakit gusto nyong guluhin ang konstitusyon natin? Parang ganun po. Pero dati mga sangkay, siya po mismo ang nagsasabi na may problema sa 1987 Constitution. That's why kailangan amyendahan, dapat ayusin doon, especially itong halimbawa na lamang po yung economic restriction ng Pilipinas ng ating government against the foreign investors.
Ngayon, naglalaban po kasi noon, pro-charter change siya. Ngayon, anti-charter change na po si Duterte. So, ang tanong dito, why at bakit naman ganun? Again, mga sangkay, wala po tayong kinakampihan dito mga politiko. Dahil wala po tayo sa eleksyon na. Okay? Hindi na po tulad dati na maka-BBM tayo na solid kasi kinakampanya po siya natin. Noon, ngayon, gitna na lamang po tayo sa mga awayan nila, Duterte. At itong dalawang to, itong si Duterte at BBM, parehas po sila, sinuportahan natin. From 2015, for your information, no? Sinuportahan po natin yan si former President Duterte at si BBM simula pa po 2015 nung kampanya hanggang 2016 nung eleksyon. At hanggang ngayon, sinuportahan pa rin po natin ang Duterte Marcos. Nung kampanya, nung 2021 until 2022, nagkaroon tayo ng mga bagong elected officials. Tapos ng eleksyon, gitna na po tayo. Mag-away-away sila, bahala sila sa buhay nila. Ang goal lang natin ngayon, mga sangkay, maayos po itong maamyandahan po yung constitution. Magkaroon ng charter change. Kasi hanggat hindi po nagkakaroon ng hindi po naaayos itong 1987 Constitution. 2024 na, guys. Hello. Wala. Gagapang pa rin mga Pilipinas sa kahirapan. Problema sa gobyerno natin, sistema. Okay? That even the former President Rodrigo Duterte na anti-constitutional reform na ngayon, siya mismo ang nagsabi noon na ang problema ay sistema ng ating pamahalaan. Sistema ng ating gobyerno, sistema ng politika which is bounded by the 1987 Constitution. Okay, tuloy natin. Sa tingin ni Professor Carlos, dala lang ng silakbo o bugso ng damdamin ang sinabing ito ng dating Pangulo. Nadagdagan pa niya ito nang magkaroon ngayon ng mainit na isyu o hidwaan sa kanilang grupo at ng administrasyon. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. Alam nyo mga sangkay, minsan hindi na po natin mabasa kung ano nga ba talaga ang totoo sa mga politikong ito dahil minsan drama na lang o minsan naman mga sangkay, mga strategiya na lamang po ito nila na kung saan nalilito na po tayo kung ano nga ba ang ibig sabihin na ito. Diba? So I'm sure, pero sabi ko nga hindi na bago ito kasi nung mayor pa lang siya ay ayaw na talagang sinasakal siya ng central government na based here in Manila. Okay, sinasakal ng central government, ng national. Gusto ko lang magre-react lamang po tayo based on facts. Yung totoo lang. Kasi itong Pangulo natin, si Bongbong Marcos, nagsalita na po maraming beses na. Ang problema po ni Duterte ay ang ICC. Kaya po siya nagkakaganyan. Ayon po yan kay Harry Roque. At ngayon, sinabi na po ni BBM, maraming beses na hindi po siya makikipagtulungan sa ICC. Ulit-ulit na po tayo mga sangkay. Ulit-ulit na po siya dyan. Ngayon, hindi ko maintindihan itong reaction ni Professor Clarita Carlos kasi hindi din naman po natin siya may interview. Anong ibig sabihin ng nasasakal? Kasi even our PNP hindi daw susunod sa ICC. So, paano po siya nasakal? At mismong si Duterte ang nagsabi, nito lamang, sinabi po niya na walang kinalaman si Marcos sa anumang warrant of arrest na ipapataw sa kanya ng ICC. Hindi nga daw niya kailangan ng tulong ni Marcos. So, anong ibig sabihin nito? Saan ang gagaling itong sinasabing nasasakal si Duterte ng national? Parang wala mga sangkay, di ba? Parang wala eh. Ito lang naman, ito ang reaction ko. Kasi parang ang labo. Unang-una, si BBM ayaw niyang papasukin ng ICC. Pangalawa, sinabi rin po ni Duterte na hindi si BBM ang promotor nito at walang kinalaman po dyan. Ngayon, ano itong nasasakal? Dagdag pa nito, ang panukalang secession ay kailangan ng masusing pag-aaral sapagkat ang pangunahing tanong niya ay kung may karapatan nga ba ang alinmang isla sa bansa na humiwalay. Si dating presidential spokesperson at constitutional law professor Attorney Edwin Lacierda naniniwala ring hindi seryoso ang dating punong ehekutibo sa pahayag nito. I think it's not serious. I think it's a very off the cuff remark of
President Duterte, who is prone to issuing such statements naman. Maging si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque ay naniniwalang dahil lang sa frustration kaya nasabi niya ito. O, di ba? Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Dito ako natawa mga sangkay. Sorry. Dahil daw po, ang opinion daw po or ideya na magkaroon po ng hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas or Mindanao Independence ni former President Duterte ay dahil po ang gulo-gulo ng mga politiko dito sa Luzon. Alam niyo, totoo namang magulo ang mga politiko ngayon kahit namang kaninong termino yan eh. Dahil nga po sa sistema na presidential system po tayo at hindi po tayo parliamentary system. Pero kung mayroong pinakamagulo, hindi lamang po Luzon. Kasi ang Congress ano yan eh. Hindi lang naman Luzon ang mga congressman eh. Ang Senado, hindi lang din po Luzon. Buong Pilipinas yan. Iba't ibang sakop nila ng mga lalawigan. 'Di ba? So, ang labo lang ng sinabi ni Attorney Harry Roque. Yung matalino yan si Attorney Harry Roque. Pero lalabuhan lang ako sa part na ito, mga sangkay. Pangalawa, kung mayroong mamagulo sa gobyerno o sa politika, walang iba po, kundi itong mga senador. Pambihira. Ang mga congressman nagtatrabaho, gusto nilang ayusin, amyendahan itong constitution, nang sa ganun, maraming mga foreign direct investors or investment ang pumasok po sa Pilipinas, tapos ayaw pong halos pinipigilan po nitong mga senador. Pinagpipilitan, wag nga daw po silang utusan eh. Ang goal nitong mga congressman, for your information, okay? At tayo, wala tayong kinakampihan mga politiko. Siguro naman may mas credible tayo magsalita against or about the issue when it comes to the government at kung anong nangyayari sa mundo ng mga politiko. Ang gusto mangyari ng mga congressman, ayusin, amyenda ng constitution. Matagal na po nilang pinupush yan. Okay? Bakit nila gustong mangyari yan? Kasi may problema nga po sa 1987 constitution. Nahuhuli na po tayo. Ang Japan, mayamang bansa na. Matagal na po silang mayaman. 10 taon lang mula po nung nagkaroon ng World War II. Nakabalik po sila sa ere. Ang Singapore na dating gumagapang sa kahirapan at mayaman na puno ng Pilipinas, ang Singapore, yumaman hanggang ngayon at first world country na po sila. Tayo na Pilipinas na dating maunlad na bansa, ano na? Kamusta na? Isa sa nagpapahirap talaga mga sangkay, I'm sorry 1987 Constitution. Hindi naman po kailangan palitan ng 1987 Constitution. Kahit na pwede naman po talaga, sige, wag nang palitan. Amyendahan natin yan. Amyendahan na nila yan. Halimbawa na lamang po itong 60-40 foreign policy or 60-40 policy na itong mga banyaga, makakapagpatayo lamang po sila o makakapagnegosyo lamang po sila sa Pilipinas kung mayroon silang kapartner, kasosyo na isang Pilipino at ang Pilipino na ito nakapartner ng isang foreign investor, negosyante, sa kanya yung 60% ownership. At ang 40% sa banyaga. Suluging-lugi. Tapos mahal pa yung kuryente. Sino ang papasok ng mga investor sa ating bansa? Kaunti lang. Pipiliin nila yung Vietnam, Singapore, Japan at iba pang mga bansa na kung saan open po, very open at friendly po ang kanilang ekonomiya. Problema, nasa 1987 Constitution. Sino umaharang? Manggugulong, mga senador. Diba? Talaga na ang gulo-gulo, yung firma, na binibili ang mga firma. Ay nako, wala naman pala nang babayad ng pirma, nahuli po dun sa Senado. Pinagkukuha ng mga senador itong tungkol sa mga tungkol sa pirma ng People's Initiative daw. Sabi nila na nagbabayad, pero nung tinanong po yung mga kinuha nilang mga dapat sana magsasalita, ang sabi? Wala, hindi naman kami binayaran. So nabuking tuloy na sinungaling itong mga nako. Yung panlilinla. Samantala, duda naman si dating National Security Advisor Carlos
na may ilalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Ay, wala yan. Malabo yan, mga sangkay. Malabo yan. Or kung maglabas man, itong ICC, wala pong jurisdiction sa ating bansa. Yung judicial system po natin, okay naman eh. Diba? Maayos naman po. Lahat gumagana eh. Yung mga bansa tuloy na mga grabe yung problema, hindi nang imasok itong... Ay, naku. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. Ano ba itong sinasabi? Nainiwala ba kayo na nasasakal daw po itong si PRRD ng Malacanang? Just comment down below and now I invite you guys. Meron po akong Facebook group. Ito ha, para lamang po ito sa mga solid sangkay. Kung ikaw ay solid sangkay, okay, pwede kang pumasok dito. Okay, exclusive for solid sangkay. Facebook group, hanapin nyo lamang po sa Facebook malamang. Tapos mag-join group po kayo. At kapag nag-join group kayo, make sure na masasagutan nyo lahat ng mga tanong para makapasok kayo dito. Okay, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.